our beloved Boss Mike Cervera. Nako, di po ba? Alam nyo na, si Joel Villanueva, anak ni Eddie Villanueva, na kita nyo ang ginawa nila. Itinago yung pagkakadismiss ng kaso niya. Walang nakaalam, kahit po lamok, mga kababayan, sa pakikipagsabwatan ng Martires na pinalitan ni Boyeng Remulla na dating ombudsman. Kita nyo? Na itinalaga ni Digong. Sa palagay nyo, mga kababayan, hindi yan binasbasan ni Digong? Biruin ninyo, mga kababayan ko, diyan po sa ombudsman, abay sandamakmak po yung mga reporter na laging nakaabang. Lagi pong nakaabang kung sino ang pupunta na mga nakasuhan at kakasuhan. Laging pa-interview, mga kababayan. Pero kita nyo naman, bakit hindi ho natin nalaman? Kasi nga, mga kababayan, sinadya na itago. Itago itong ginawang pag-dismiss sa kaso nung magnanakaw na si Villanueva. Kita nyo? Guilty na, absuelto pa. Ibang klase ka talaga. Ibang klase ka, Joel. Matindi Buti na lang nakakalusot ka sa iyong So, eto na, mga kababayan. Pwede ko ba na ba umpisan to? Pero pwede ba bang humingi ng pabor? Por pabor. Isang like lang po, isang share, at isang subscribe bago po tayo mag-umpisa, mga kababayan. Bago tayo mag-umpisa. Sige na, konti pa lang yung nagla-like, mga kababayan. Wala pa siya kalahati. So, ngayon, mga kababayan ko, eto na nga. Grabe, mga kababayan, ang pagnanakaw ng mga Duterte ay bilyon-bilyon. Talaga ba? So, eto na ho. Ipasok na ho natin. Pasok! Na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurako ni VP Sara. Eto na, mga kababayan, Sige, eto na. Eto na, Pasok! May pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Alaka! Dating Senador Antonio Trillanes, may magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na anya'y siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya na pinasasangkutan daw ng DC. Bistado, mga kababayan ko! Kita nyo, mga kababayan ko, member ng Billionaires Club. Hindi bawal sa amin 'yun kasi yung mga yung Billionaires Club namin, mga kababayan, legal kung bakit naging billionaire. Hindi pwedeng galing sa pang-i-scam, hindi pwedeng galing sa pagnanakaw sa gobyerno. Ganon. Ito pong grupo na ito, mga kababayan, yung ang puhunan, dugo, pawis, puyat. Mga kababayan, pati love life. Kaya naging mga bilyonaryo yung mga kaibigan na natin na yan. Pati love life nila, mga kababayan, tinaya nila. Mga kababayan, eto na. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Nako, patay na. Ayan na. Balita ko, meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Meron mag-file, not necessarily tungkol kay Vice President Sara sa confidential funds niya. Nako. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Nako. Nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid. Nako. Sila every 6 months. Nako. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. Nako. Makikita nila kung gaano ka laki ang pera nakaw ng Sara Duterte kasama si Mans Carpio. And we're talking about billions. Grabe, mga kababayan ko. Billion daw, mga kababayan, ang pinag-uusapan dito. Kaya ko pong itaya. Ang aking love life, alang-alang sa bayan.
alang-alang sa inyo. Opo mga kababayan ko, yun po ang katotohanan. Oo, nasasabik na ako makita, Boss Mike, sino? Grabe, no? Ito na. Mahina audio, lakasan mo, volume mo. Jennifer, Sinok. Ito na. Not Confidential fund. billions ito. Billions! Ano po mangyayari ito? Pagka na-file na nila, the Ombudsman, the Memorandum of Agreement with AMLAC, pwede nila makuha. Yan, mga kababayan, pwede na makuha lahat yung mga dokumento na maaari pang makadagdag ng patunay siya ginawang pagnanakaw daw di umano ni Sara Duterte. Hindi lang naman si Sara Duterte ang mga nagnakaw, mga kababayan. Baka hindi nyo alam, pati ho yung tatay niyan. Oo, yung tatay niyang si Digong, mga kababayan, ay grabe rin magnakaw. Napakarami hong ghost project na mga eskwelahan, classroom, etc. Napakaraming ghost project na kinasasangkutan din sa mga flood control project at marami pang iba. Kasama na ho dyan yung Parmali, kasama na rin ho dyan yung laptop na kasangkot si Saldico at siya. Kita nyo? Mga kababayan ko, sandamakmak mga kababayan ang ninanakaw ng mga yan. Lalong-lalo na nung panahon nila. Eto na nga mga kababayan ko. Sabi ni Antonio, Trillanes, deport. Mga kababayan, lalabas na ho itong isang tao na paparating na para magbibigay linaw at magdidiin lalo kay Sara Duterte. Alaka! Pag ito mga kababayan nangyari, nako mga kababayan, tapos na ang karera. Matatapos na ang karera at pangarap na panaginip ni Sara Duterte na maging presidente. Isama nyo na si Baste at sino si Pulong na nais ding maging vice-presidente. Tama? So parang plano pa nila na tablahin si Bongo. Si Bongo nung nakaumang na natatakbo bilang vice-presidente. Ngayon mga kababayan, eto naman si Pulong, abay, umaamba rin. Na maging vice-presidente. Baka siguro, kung papalarin, na manalo kung sakasakali, itong mga Duterte na to, tatakbong presidente si Sara, confident yung tanga. Na mananalo siya. Tatakbo rin na vice-presidente. Sino si Pulong? Eto mangyayari. Kapag mahina ang loob ni Sara, na pumatay na naman ng tao tulad ng ama niyang nakakulong na, papalit si Baste, magre-retiro, si Sara. Ang mangyayari mga kababayan ko, si Pulong ang magiging presidente. Ako ang, hindi mo kaya. Ako ang papatay sa mga yan. Kaya mga kababayan ko, nagdidelikado tayo. Pero alam nyo, isa lang ang kinatakutan nila. Hindi kayo nagtataka kung bakit takot na takot sila kay Trillanes? Sige nga mga kababayan ko. Tanong ko lang sa inyo, hindi po ba kayo nagtataka kung bakit takot na takot sila kay Trillanes? Di ba? Nasa kanila na lahat ang pagkakataon. Nasa kanila na ang posisyon. Nasa kanila na makinarya para ipategi bambam etong si Trillanes. Pero bakit tila ba kapag naririnig nila yung pangalang Trillanes, nanginginig sila? At sa panginginig nila kay Trillanes, isa na lang nasasambit nila. Yung pang-iinsulto na para bang mga kababayan nanunuksyo na grade 1. Sasabihin ni Digong, wala yan, sundalong kanin. Diba? Ay, wala yan, meron pa bang naniniwala dyan? Utek na yan mga kababayan, matindi, no? Matindi itong mga ito. Yan ho mga kababayan, ha? Si Trillanes ay malaki po ang ibubunyag
At samantalang mga kababayan, hindi lang ho yan. Kung kayo ay naniniwala, sabi ko nga kay Duterte, baka eto na ho yung makapagpabago ng inyong isipan. Oo, huwag kayong mag-alala mga DDS, alam namin yan, na kayo'y masyadong binulag sa katotohanan. Nilito kayo, nilito yung isipan ninyo sa dapat ninyong paniwalaan. Pinaglaruan ang damdamin nyo sa mga propagandang hindi nyo naman dapat maramdaman. Ha? Ganun dapat mag-vlog. Oo, ganun na. Hindi yung shout out! Shout out! Kahit wala kang sinashoutout, wala naman nanonood sa'yo. Sino sinashoutout mo? Dapat sabi mo, shout out sa sarili ko, mag-isa lang ako sa channel ko. Diba? Sagwa ng gano'n, mga kababayan, buti pa tayo. Magda2,000 na agad, oh. Our beloved Boss Mike.